Safe? Safe ba yung puro dugo ang nakikita ko sa damit ni Utoy? At yung lalaki kanina sa kakahuyan, pareho ng suot nila. Sigurado ako, yung bangkay ng baboy ramo na yun. Si Utoy ang may gawa. Kinain niya ng hilaw. Ano ba yun? Anong klaseng tao ang meron dito? Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Pero sige, tama na tong pagtatago. Dahil ayaw mo rin namang magpaawat. Oo, may kakaiba nga dito. Dahil ang lahat ng taga-baryo namin ay aswang. Bitiwan niyo ako! Mga hayop kayo! Bitiwan niyo ako! Hayop nga kami. At ngayon, baka gusto mong malaman kung paano kami kumain ng tao. Ikaw, Jai, gusto mo bang sampulan ko tong jowa mo, ha? Para makita mo kung gaano kasarap ang laman ng tao kapag mainit pa ang dugo. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ako makakain! Ayoko! Ano ba? Hindi mo na kaya? Halimaw ka rin sa tapang. Pero tao ka pa rin. Wala ka nang magagawa. Kahit magkukuda ka dyan. Dahil kakainin na kita. Wala ka nang kawala. Alam niyo ba yung pakiramdam? Nakala mo'y simpleng lakad lang, pero biglang nagbago ang takbo ng buhay mo. Minsan, may mga karanasang hindi mo inaasahang mangyayari. Yung tipong pag naaalala mo, parang ayaw mo nang bumalik doon, pero may parte sa'yo na nagpapasalamat kasi nakaligtas ka. Hindi ito tungkol sa content o views. Hindi rin ito tungkol sa kung gaano kami katapang. Ito ay tungkol sa nangyari sa amin, sa lugar na hindi dapat namin pinuntahan. Hanggang ngayon, tuwing pipikit ako ay bumabalik pa rin sa isip ko yung mga tunog, yung mga mata sa dilim, at yung kaba na parang hindi na matatapos. Ngayon, gusto ko lang ibahagi ang aming naging karanasan, hindi bilang vlogger, kundi bilang isang taong muntik nang maging pagkain ng aswang. Ako si Jai, at ito ang aking kwento. Bijay, tingnan mo to. Yung last vlog natin, halos 5,000 na lang ang views. Dati kahit palakad-lakad lang sa night market, pumapalo ng 30 million views agad. Tapos ngayon, parang hindi na umuusad. Eh kasi naman Aga, puro pagkain na lang ang naiisip mong i-content. Best burger, top ramen, Anli Wings challenge. Lahat tungkol sa pagkain. Hindi na kaya nakakatakot and hindi na thrilling. Parang hindi na tayo sindak trip PH, busog trip PH na. Anong gusto mo? Wag na nating ituloy yung ating food vlogging? Oo. Eh kasi kung tutuusin, nagpa-vlog naman talaga tayo about sa adventure. Hindi para sa kolesterol. At saka tingnan mo ko, tumaba na ako. Lahat ng damit ko, sumisigaw na ng order one size bigger. Oo nga, no? Medyo nag-iba ka na ng fit, pero bakit pa rin naman, promise. Nako, bola ka pa dyan Alam kong gusto mo lang naman na makaiwas sa sermon ko Pero seryoso Aga, baka kailangan na nating mag-iba ng content. Yung may thrill ulit. Yung tipong mapapasigaw naman tayo habang nag-edit ka. Yung bang ala Dark Shadow? Parang 101? ganun, oo. Pero may punto ka. Ang kaiban lang natin, makikita sa video yung vlog natin, no?
Kasi kahit ako, nagsasawa na rin ako eh. Parang wala na yung spark. Wala na yung adrenaline rush kagaya nung dati na nasa haunted school natin. Yun nga. Yun nga ang gusto kong sabihin. Gusto ko yung ganun. Yung may halong takot at kaba. Yung mapapahinto ako habang nagvi-video kasi may naririnig akong kakaiba. Wait. Parang may naisip ako. Parang may alam ko eh. Nabasa akong lugar sa forum kagabi. Yung iniiwasan daw ng mga tao na halos wala nang pumupunta. Anong ibig mong sabihin na iniiwasan? Ngayon ko palang binasa pero kung totoo ito, baka ito na yung content natin na makakapagpabalik sa trending natin. Chay, swear to, tingnan mo. Sitio Ligmayo nasa bundok ng Quezon. Ang daming kwento as in puro kababalagan. Pero walang vlogger na pumupunta. Sitio Ligmayo? Parang narinig ko na yan ah. Hindi ba yan yung may mga nawawala raw? Exactly. Kaya nga perfect eh. Ibig sabihin, in touch pa yung content. Pag nakuna natin to, baka ito na yung magpapabalik ng maraming views natin. Interesting. Pero, sure ka bang safe yan? Baka naman urban legend lang yan na ginagawa lang para takutin ng mga tao. Kaya nga natin aalamin. Alam mo naman tayo, di ba? Subok muna bago kabahan. Sige na nga, basta planado. Pero aga, promise pag medyo sketchy, uuwi agad tayo Oo naman. Wait lang. Parang may kakilala ako sa area na yun. Sige, tatawagan ko para magtanong. You! Oy! Bro! Oh, si Aga ito. Tanong ko lang sana. Alam mo ba yung Sitio Ligmayo? Naku bro, huwag yun ang puntahan. Restricted ang lugar na yun eh. Wala nang pumupunta doon. Kasi may mga kakaibang nangyayari daw doon. Ano raw? Oh, come on. Baka naman na-exaggerated lang. Alam mo naman ang tao sa bundok, mahilig sa kwento. Hindi bro seryoso ako. Yung pisa ng tropa namin pumunta doon last year. Hanggang ngayon di pa bumabalik. Ay sus, baka naman ilop lang yun. Don't worry, mag-iingat kami doon. O ayan narinig mo na. Restricted daw. Huwag na tayong pumunta. Di kung restricted, di mas interesting. Di ka ba na-excite? Isipin mo first vlog ang makakapasok doon. Tayo! Ay, nako. Kahit anong sabihin ko, ikaw pa rin naman ang masusunod. Exactly. Kaya nga mag-pack up ka na. Pupunta tayo sa baryong iniiwasan ng lahat and get ready again for million views. Yes! Kinabukasan, maaga kaming nag-prepare ni Aga. 2 backpack, camera bag, at ilang energy drinks. Handa na raw kami sa panibagong adventure. Habang nasa biyahe kami papuntang Sitio Ligmayo, ay tahimik lang ako sa upuan. Hindi ko alam kung bakit may kung anong kaba akong nararamdaman. Yung parang may mali, pero hindi mo maipaliwanag. Pinilit kong baliwalain kasi sanay na rin naman kami sa ganitong mga trip. Ilang haunted school at abandonadong bahay na rin ang aming napasok at lagi naming nalalagpasan. Kaya sabi ko sa sarili ko, relax lang. Kasama ko naman si Aga, kaya walang dapat na ikatakot. Babe, pakikuha nga man yung iPad ko dyan sa may bag. Pa-open naman yung map. Baka mawala tayo eh. Okay, wait lang. Ay, teka. Ano to? True Stories from Sitio Ligmayo? Aga? Ito ba yung binabasa mo kagabi? Oo. Yan yung sinasabi ko sa yung thread. Mga kwento lang yan ng mga locals tapos pampakiliti lang. Bakit nga pala? Bakit? Nakasulat dito. May mga taong hindi na nakabalik pagkatapos pumunta doon.
May isa pang comment na may nakakita raw ng buong pamilya na parang kinain ng sarili nilang kapitbahay. Aba, iba to Aga. Babe, ano ka ba? Reddit lang yan. Alam mo naman kung ano-anong sinasabi ng mga tao sa internet. Minsan, gawa-gawa lang para mag-trending. Para hindi mo alam naman yung mga ganyang sitwasyon. Pero ang dami eh. Iba't ibang tao. Iba't ibang taon. Eto nga may picture pa ng lumang arko ng baryo. May nakasulat, bawal ang di taga rito. Hindi mo ba nararamdaman? Parang off na to. Nakakaramdam naman ako pero hindi takot. Excitement yung nararamdaman ko. Kasi ibig sabihin, may kwento talaga ron. Imagine mo, tayo yung unang makaka-capture ng totoo. Aga, pakinggan mo ko Hindi lahat ng kwento kailangan nating patunayan. Baka naman talaga delikado. Pwede pa tayong bumalik. Maghanap na lang tayo ng ibang content. Alam ko natatakot ka, pero babe, ilang beses na tayong sumubok ng ganito. Haunted hotel, lumang paaralan, sementeryo. Lagi naman tayong nakakaligtas, di ba? Oo nga. Pero kasi, iba to eh. Ewan ko. May kutob lang ako. Sige, ganito na lang. Pagdating natin, at may mali akong naramdaman, edi uuwi agad tayo. Pero bigyan natin ng chance, please. Para naman to sa atin. Ay, okay, fine. Pero sana, tama ka. Relax ka nga lang, babe. Okay? 2 hours na lang, sabi sa GPS, nasa boundary na tayo ng Ligmayo. Oo nga. Pero ang dilim dito, Aga. Parang walang ibang dumadaan. Tingnan mo, ang tahimik sobra. Ang creepy kaya. Remote area daw talaga kasi to, di ba? Kaya nga, hindi masyado nadadaanan. Kaya nga, perfect ito sa vlog natin. Ano ba yan, Aga? Ano na naman to? Wait, babe. May parang tumuloy kasi. Ha? Saan? Wala naman ako nakita. Hindi ko rin alam. Pero I swear, parang may lumitaw na bigla na lang sa harapan natin tapos nawala. Aga ha? Don't tell me multo yun. O kung ano man yun ha? Hindi ko sure kung multo o tao. Baka pusa lang. Pusa? Ang laki naman nun kung pusa. Nakita mo nga sabi mo, di ba? Aga naman. Kalma lang sa pagpreno. Muntik na ako mabangga sa dashboard eh. Sorry na. Instinct lang. Pero seriously, gusto kong bumaba saglit. Baka may nasakit tayo. Wag na please, Aga. Tingnan mo. Madilim na nga tapos nasa gitna tayo ng kung saang gubat. Wala na tayong signal. Promise. I-check ko lang, hindi ako lalayo. Fine. Pero bilisan mo Hindi ako lalabas dito. Copy, babe. Sandali lang to, Ano, Aga? Meron ba? Wala nga eh. Pero teka lang, bakit parang lumamig bigla? Aga, bilisan mo na. Umaandar pa ang ilaw ng kotse. Pero parang ang dilim na ng paligid. Kinakabahan na ako. Okay, papasok na ako. Baka imagination ko lang talaga yon. Sana nga. Kasi kung hindi, mukhang may mali sa trip na to. Sa totoo lang, gusto ko na talagang bumalik. Parang may kung anong humihila sa akin para umatras na lang habang kaya pa. Pero kilala ko si Aga. Kapag may gusto siyang gawin, wala kang magagawa kundi sabayan siya. Hindi siya marunong umatras, lalo na kapag may thrill o mystery sa dulo. Gusto ko sanang bumaba at magpahatid na lamang pabalik. Pero saan naman ako sasakay? Wala nang dumadaan at wala ring signal. Kaya kahit ayoko na, wala akong choice kundi magtiwala. Pero sa loob-loob ko, may kung anong boses na paulit-ulit na wag na kaming tumuloy.
Oh, bakit ka huminto? Bakit bigla tayong tumigil dito? Wala na kasing daan, babe. Tingnan mo. Dead end na. Puro bato na at pakyat na. Ano? So, ibig mong sabihin, iiwan natin yung sasakyan dito? Oo, wala tayong choice. Kailangan nating umakyat ang bundok para marating natin ang Sitio Ligmayo. Nasa kabila pa raw ng bundok yung mismong baryo. Aga, seryoso ka ba? Aakyat tayo ng bundok? Tingnan mo oh, gabi na. Tapos wala ng signal. Hindi ba pwedeng bukas na lang? Kung bukas tayo aalis, baka may makakita pa sa atin. Restricted nga daw yung area, kaya nga mas safe ngayon kung dito tayo dumaan. Safe? Aga, tingnan mo yung paligid. Ang dilim. Ang tahimik. Tapos sinasabi mong safe? Alam mo minsan, yung tapang mo nakakainis din eh. Babe naman, relax ka nga lang. Promise, saglit lang to. Maglalakad lang tayo ng 30 minuto, then magsa-set up na tayo ng camp, tapos pag okay na, bukas na natin itutuloy yung vlog. Hindi mo pa rin nagigets ano? Hindi excitement yung nararamdaman ko. Natatakot ako, Aga. Tingnan mo, literal na wala ng signal. At kung may mangyari sa atin, wala tayong matatawagan. Shh! Please, huwag kang umiyak. Andito lang ako. Tingnan mo, oh. Dala naman natin yung drone, yung camera, tsaka 2 flashlight. Hindi natin kailangang dalhin yung iba pang mga gamit. Ewan ko sa'yo. Magtiwala ka nga sa akin, babe. Saglit lang to. Pagdating natin sa taas, makikita mo, worth it lahat ng lakad natin. Let's go. Fine. Pero pag may nangyaring kakaiba, uuwi talaga ako. Kahit maglakad ako pa Manila. Sige na, drama queen. Tara na nga, bago ako antukin dito. Ang tarik naman dito. Parang hindi bundok. Parang hagdan paakyat ng impyerno. Konting cardio lang yan, babe. Perfect exercise to bago mag-ghost hunt. Di talaga nakakatawa. Promise. Ang weird ng hangin dito. Parang ang bigat. Baka kasi sobrang tahimik lang, kaya iba yung ambience. Wala talaga kasi kahit na anong tunog ng motor o ng tao. Mga iho at iha. Ay! Diyos ko naman po, Lola. Saan kayo pupunta? Chay, ano ba? Good evening po, Nay. Papunta po kami sa Sitio Ligmayo. Si Chiligmayo. Opo, Bakit pa kayo roon pupunta? Wala nang dapat pumupunta doon. ano po kasi may project lang po kami. Saglit lang naman po kami ron. Kung ganoon, makinig kayo. Kapag nandoon na kayo, huwag kayong kakain ng inaalok. Kahit ano pa yon, Bakit po? makinig lang kayo. Hindi lahat ng nakangiti ay tao. Grabe naman na, parang horror movie naman yan ha. Sige po, salamat po sa paalala. Babe, halika na. Basta tandaan mo, iho. Mag-iingat sa taong pakindat-kindat sapagkat sila'y may binabalak. Huwag kang tatawa kapag huli na. Aga, please, wag mong binabaliwala yung sinabi niya. Relax ka lang, babe. Mga ganong kwento, pang-vlog lang yun eh. Pero aminin mo, ang ganda ng setup ng lugar, di ba? Buti naka-on yung GoPro cam natin. Kuwang-kuwa ang mga sinabi ng matanda. Kung ganito kaganda ang impyerno, sana may signal man lang ano. Nadagdagan na naman ang kaba ko sa sinabi ng matandang babae. Pero tama si Aga.
Ilang beses na rin naman kaming nakarinig ng ganon sa mga lugar na pinupuntahan namin. Madalas may babala. May panawagan na huwag kayong kakain o huwag kayong lilingon. Pero kadalasan, wala naman talagang nangyayari. Kaya pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Kahit nanginginig pa rin yung kamay ko habang hawak yung flashlight. Ang totoo, gusto ko nang umatras. Pero nang makita ko na ang karatulang Sitio Ligmayo, ay parang nanlamig yung buong katawan ko. Sa wakas, nakarating na kami at hiniling ko pa na sana'y hindi namin yon pagsisihan. Aga, dito na ba tayo? Ito na ba yung Sitio Ligmayo? Yap, ayun oh. May karatula pa. Welcome to Sitio Ligmayo! Hindi ko lang alam kung welcome talaga tayo rito. Babe, joke all you want. Pero ang weird ng lugar na to, I swear. Parang ibang mundo. Ikaw kanina pa ako sa'yo nagtataka. Content naman natin to dati, di ba? Yung horror hunt. Tsaka paano mo nasabi? Kasi tingnan mo naman no, wala man lang tunog ng manok, ng aso. Kahit kuliglig, wala. Gusto mo magkaroon? Ano ba, huwag kang maingay. Di ba? Tingnan mo lang oh, napakatahimik sobra aga. As in nakakabingi sa katahimikan. Eh baka tulog lahat ng tao. Tapos ang ingay mo pa. Ako na yung maingay. Okay. Basta dapat alam mo, late na rin kasi tayo nakarating kaya ganun. Tulog yung mga tao. Aga, wala nga tayong nakikitang bahay na may ilaw. Walang usok. At wala ring tao. Parang tayong pumasok sa isang ghost town. Astig nga eh. Tingnan mo itong karatula. Bagay na bagay ito sa vlog natin. May mysterious vibe. Yung tipong kapag nilagyan ko ng creepy na background music, viral to for sure. Aga naman eh. Natatakot na nga ako dito. Sige ka pa rin video-video dyan. Ano nakakainis ka na, babe? Kung pwede lang iwan kita dito, iwan na kita. Parang wala ka nang ka-support-support. Lagi ka na lang kontra ng kontra. O At sige dito na, na tayo. tama na. Tama na, ingay. Ay, nako. Ito ka Kaya lang. nga tayo nandito, di ba? I-record lahat ng mga galaw natin dito. Wala tayong palalampasing clip. Pagbalik natin sa Maynila, i-edit ko lahat. Pag napanood to, makikita mo kung gaano kaganda yung ambience. Kahit matakot ka pa dyan. Ambience? Aga. Kung ambience na naman, kukontra na naman. Eh, tingnan mo naman kasi. Hindi ambience. Creepy yung tamang word. Hindi maganda yung lugar na walang kahit anong buhay. Pwede ba mag-relax ka lang? Think positive. Hindi lahat ng tahimik masama. Baka peaceful lang talaga rito. Peaceful? Aga! Tingnan mo yung mga puno. Parang nakatingin sila sa atin. Alam mo, nababaliw ko na, pati puno. Ano-anong ini-imagine mo dyan? Horror vlog kaya tayo. Hindi ka ba sanay sa ganito? O parang first time. First time. Hindi to about sanay, Aga. May mali talaga rito. Nararamdaman ko yun. Baka matapos tayo dito ng ilang araw, ganyan kalagi ka kukontra sa akin. E di kung may mali, i-record natin. Yan naman yung goal natin, di ba? I-document natin lahat. Wait. Parang may nakita ako. Oo. Tingnan mo dito sa cliff. Ha? Ano na naman yan? Babe, huwag mo akong tatakutin, ha? Hindi. Seryoso to. Look, oh. Dito sa left side ng frame. Parang... May alino! Kainis ka talaga eh. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo Totoo, akong seryoso. tinatakot eh. Ano ba naman na anino? Oh. Alino? Eh baka reflection lang yan ng ilaw. Hindi nga, tingnan mo, oh. Kumakalaw siya. Tapos, biglang nawala. Para may tumakbot papunta sa may puno. Aga, please. Huwag mo nang pansinin yan. Eh baka alon lang ng hangin o dahon. O ngayon, ako naman ang pinipigilan mo.
Oo talaga. Pero wait, seryoso, Jai. Kita mo to, oh? Parang may shape na tao na kailangan kong makita kung ano yun. Teka, susundan ko yun kung saan papunta. Aga, ano ba? Gabi na oh. Ang dilim-dilim. Tapos gusto mo pang sundan yung anino? Ano ba to? Suicide mission? Isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero pag nakuha natin to, jackpot tayo. May mga viewers tayo. At yung mga viewers natin na nawala, baka ito na yung content natin na papangat uli sa channel natin. Aga, wala nang sense sa mga sinasabi mo. Hindi mo ba naiisip? Baka mapahama ka sa ginagawa mo. Off mo na yung cam. Nayayamot na ako dito, promise. Baka masama pa yan sa upload mo eh. Alam, masyado ka lang sigurong kinakabahan. Saglit lang to. Check ko lang kung may tao talaga doon. Eh paano kung hindi yung tao? Aga naman please. Natatakot na nga ako rito. Tapos pupunta ka pa dun sa madilim. Baka gusto mo lang nakayakap eh. Pero okay, fine. Mabilis lang to, promise. 1 minute lang, hindi ako lalayo. Hindi mo nga kayang i-keep yung 1 minute sa TikTok. Ngayon gusto mong patulan ko yan? So funny! Pero seryoso ako, babe, ha? Ako nang bahala. Aga, please naman oh. Huwag mo naman akong iwan dito mag-isa. Natatakot nga ako eh. Eh di sumama ka. Tara Ano? na. Baka makalayo yung anino. Habang sinusuyo ako ni Aga at pilit akong pinapakalma, ay napansin ko sa likod niya na may gumagalaw. Noong una, akala ko lang epekto ng ilaw ng kamera. Pero nang tumagal, mas malinaw ko nang nakita. Isang anino. Mabagal itong lumalapit at parang sinasadya. Napatigil ako sa paghinga at hindi ako makapagsalita. Gusto kong isigaw kay Aga na lumingon siya. Pero wala. Nanigas lang ako sa kinatatayuan ko. At doon ko nakita ang isang babae na maputla, walang mata at nakangiti. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ni Aga at halos mahimatay ako sa takot. Hindi ko namalayan na natumba na pala ako. Jai, gising. Uy, ano ba? Jai! Nasaan ako? Nasa impyerno. Ano? Anong impyerno? Buti naman nagising ka na. Akala ko, kailangan na kitang i-CPR eh. Nasaan tayo? Relax ka lang. Okay? Nawala ka ng malay kanina, buti na lang. May gising pa at tinulungan ako. Tapos pinatuloy niya tayo dito sa kubo niya. Ha? Hi, ako si Anyang. Sorry kung natakot kita kanina. Wait lang ha. Ikaw yung nasa likod ni Aga kanina. Ikaw yung anino? Oo nga siya nga. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka hindi matay? Hindi nakakatawa yun ha. Akala ko kasi multo siya eh. Dahan-dahan ba naman yung paglapit sa likod mo? Pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Akala ko nga kayo yung multo. Kasi bigla kayong sumulpot sa sityo namin. Sityo nyo? May nakatira pa pala dito. Sabi ko na nga ba may taong naiwan dito. Kaya nga, cool di ba? Perfect content. Content agad ang iniisip mo, Aga. Muntik na ako mamatay sa kaba kanina. Sorry naman babe, pero worth it naman. Imagine may nakilala tayong tao rito, tsaka tingnan mo. Buhay pa naman siya. Hindi yan multo. Oo naman. Buhay na buhay ako. Kung gusto mo makasigurado, pwede mo akong hawakan. Wag na. Anyway, I'm Jai. Oo. Ang girlfriend kong OA. Ikaw talaga. Joke lang naman mo Kakainis. ka ba? Sige na. Nagpahinga na tayo. Nakausap ko na si Anyang at nakiusap ako na dito muna tayo magstay habang nandito tayo sa Sitio Ligmayo. Ano? Aga, seryoso ka ba?
Hindi pa ba tayo uuwi bukas? Ay, promise. Gusto ko na talagang bumaba. Ang creepy ng lugar na to. Parang walang buhay. Uwing-uwi na ako. Babe naman, ang ganda dito oh. Ang raw ng vibe. Perfect sa vlog natin. Real place. Real mystery. Tapos may local pa tayong nakausap. Si Anyang, di ba? Siya mismo yung patunay na may naninirahan dito. Ang sabi ko, gusto ko ng content. Hindi yung gusto kong ako yung maging content, Aga. Kaya please lang. May kutob ako eh. Parang may iba pa rin dito bukod sa atin. Wala yan. Pagod ka lang siguro, promise. Bukas magsushoot tayo. Kunti lang tapos uwi na tayo. Dapat lang ah. Kasi kung may kumalabit sa akin mamaya, ikaw talagang una kong tatadyakan. Kung meron man kumalabit sa'yo, ako yun sigurado. Aba, mukhang gusto niyo pa yata magtrabaho kahit hating gabi na. Magpahinga na muna kayo. Malalim na masyado ang gabi. O ayan na, narinig mo na si Anyang. Patulog na raw. Ay, sana pag-iising ko nasa Maynila na tayo. Hindi ka talaga nagbabago. Sige na. Tulog na babe. Bukas, promise. Everything will make sense. Payakap nga. Oo na. Pero kung may maramdaman kong may humihinga sa bato ko mamaya, I swear, magpapabalik ako sa city kahit maglakad ako mag-isa. Tramo mo. Good night na, babe. Good night. At sana nga good. Ang sarap na may kayakap na malambot na katawan. Kurutin kita dyan eh. Pagod na pagod ako, kaya hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako, pati si Aga. Hindi na rin namin naisip pang kumain dahil sobrang pagod talaga kami sa biyahe at sa lahat na nangyari. Tahimik lang ang paligid, parang malayo kami sa mundo. Kinabukasan, paggising ko ay una kong napansin na wala si Aga sa tabi ko. Kaya agad akong bumangon, nagsuot ng jacket at lumabas para hanapin siya. Nasa labas lang pala at sige na ang pagbablog. Babe, andyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Akala ko kung saan ka na napunta. Uy, gising ka na pala. Perfect timing. Nag-start na ako mag-vlog eh. Tara, samahan mo ako para mas lively. Ano ba, Aga? Wala pa akong hilamos. Tsaka tingnan mo oh. Ang dumi ko kayang tingnan sa cam na yan. Ikat mo muna yan, please. Ikaw naman. Kahit bagong gising ka, ang cute mo pa rin naman. Promise. Walang filter na kailangan. Natural na beauty yan. Loko ka talaga, no? O sige na nga. Pero wag mo lang i-upload agad ah. Gusto ko munang tingnan yung footage. Oo na. Ay na, ikaw na nga hawak ng cam at maglalakad-lakad tayo. Explore natin tong likod ng kubo ni Anyang. Ang ganda ng view dito, parang ibang mundo. Okay, sige. O, rolling na ha. Okay. So guys, good morning. Nandito kami ngayon sa somewhere sa probinsya. And hindi muna namin sasabihin kung saan kasi secret lang. At abangan nyo to kasi feeling ko ito na yung pinakamatinding vlog namin. Grabe yung vibe dito sa lugar, guys. Tahimik pero parang may kwento. Oo nga guys, at parang ang creepy. Pero ang linis in fairness, sobrang aliwalas din. Nakaka-curious lang kasi wala tayong nakikitang tao. And kaya nga, at baka mamaya may makausap tayong local na taga rito at may makuha tayong information. Kaya, ready ka na? As ready as I can be. Pero babe, promise ha, kapag may weird na nangyari, alis agad tayo. Okay, promise ko babe. Pero for now, content muna tayo for the viral and goal natin. Okay. Aga, naririnig mo yun? Oh, parang may kaluskos sa banda dun.
Baka hayop lang yan. Huwag na nating lapitan. Pero sayang, baka may interesting na shot dun. Ready ko yung cam. Pero baka delikado yan. Daan-daan lang tayo. Baka taga rito lang yan. Tara, Aga, parang ayoko na. parang lang naman pala eh. Tara na, parang lang mabla eh. Ayun oh, may tao! Hala, bakit nakatalikod siya? Parang may ginagawa siya sa lupa. Oo nga, parang nanginginig siya, no? Pero hindi ko alam. Isusum ko lang ha. Kamaingay. Baka marinig tayo. Sige. Uy, ala, sobrang zoom naman nata yan. Sandali lang. Konting angle lang. Oh my God, Aga! Nakatingin siya! Shit, babe! Atlas! Tandaan lang. Huwag ka sisigaw. Aga, anong nakita mo? Huwag kang tumingin. Bumalik na tayo sa kubo. Ayun na. Teka, baka sundan tayo. Tumahimik ka lang. Huwag kang tatakbo ha. Huwag kang titingin. Aga, ayoko na dito. Ayoko na talaga. Bumalik na kami sa kubo at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang feeling na relax at confident ko habang nagbablog kami ni Aga ay napalitan agad ng sobrang takot at pangamba. Halos hindi ko alam kung saan titingin o anong hakbang ang susunod. Ang tahimik na paligid at bawat tunog ng yapak namin sa lupa ay parang napakalakas sa tenga ko. Pagdating namin sa kubo, ay naroon si Anyang, tahimik at nakatingin sa amin. Parang alam niya kung anong nangyari. Ang puso ko ay hindi mapakali. Halos gusto ko nang umatras, pero wala akong magawa. Nakatitig lang ako at sinusubukang kalmahin ang sarili ko habang humihinga ng malalim. Oh, nandyan na pala kayo. Akala ko kung saan na kayo nagpunta. Anong nangyari? Parang namumutla kayo ah. Kasi Galing kami sa likod. Nag-vlog kami ng konti. Ang ganda kasi ng view doon eh. Sayang kung hindi makukuha sa cam. Ganun ba? Mabuti naman. Nagluto ako ng konting pagkain. Baka gusto niyong kumain muna. Bakit nga pala konti lang? hindi, ganito. Nako, nakakahiya naman. Pero, Busog na kami. Nag-crackers lang kasi kami kanina eh. Pero salamat sa offer mo ha. Kahit konti. Sigurado kayo? Mainit pa yung sabaw. Nilaga to. Bagong katay. oo, okay lang kami. Sige, mamaya na lang siguro. Oo, mamaya na lang. Medyo gusto muna namin magpahinga. Medyo napagod din kami sa pag-vlog kanina eh. Sige, walang problema. Kung magbagong isip nindo, Uy, Bicolano ka man? oo. Saan sa Bicol? Naga. Kung magbagong isip nyo, nandito lang yung pagkain sa mesa. Salamat, Anyang. Oo, salamat talaga. Sino naman yun? Baka may bisita si Anya. Sandali lang, bubuksan ko lang ang pinto. Sige, napaka-sexy pa naman ng pagkatok, no? Anyang, magandang araw. Uy, Utoy, napadalaw ka. Sinoli ko lang yung itak na hiniram ko nung nakaraang araw. Nandun sa likuran ng bahay. Narinig ko kasi na parang may kausap ka. Kaya napasilip ako rito. Ganun ba? Eto nga pala si Aga at si Jai. Mga bisita natin. Aga, Jai, eto naman si Utoy. Taga rito sa sitio. Hello, bro. Nice to meet you. Hi? Ano bang pakay nyo rito sa sityo? Vlogger kami. Nagko-content kami ng mga horror at adventure. Nabalitaan kasi namin itong lugar ninyo, kaya gusto namin i-feature. Vlogger pala kayo ah.
Gusto mong mag-shoutout? Be, yung camera, be. Di bali na. Shy type ako eh. Delikado tong lugar kung hindi kabisado. Pero kung gusto nyo, pwede akong mag-guide sa inyo para hindi kayo maligaw at maiwasan ng anumang aberya. Ayos yun ah. Salamat ah. Tara, simulan na natin. Excited na akong makakuha ng footage. Aga, wag na siguro. Ayokong sumama. Hindi naman natin siya kilala eh. Babe, umaga pa naman. Safe pa tayo. Tsaka, mukhang okay naman si Utoy. Oo, Jai. Relax ka lang. Hindi kayo mapapahamak. Narinig niya ako, babe. Oo nga eh. Ang lakas ng pandinig. Pero magtiwala ka sa akin. Magiging maayos ang lahat. Oh, handa na ba kayo? May ipakikita akong lumang parte ng sityo na sigurado magugustuhan nyo. Okay, game. Tara. Sige na nga. Bahala na. Wala na talaga akong nagawa, kundi sumama na lang kahit ramdam ko sa sarili ko na may kakaibang vibe sa lugar. Ayoko rin namang maiwan sa kubo at hindi kasama si Aga. Sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili at inisip na matatapos din naman ang araw na ito. Pipilitin ko na lang si Aga pagkatapos naming makuha ang footage na kailangan namin. Sana nga lang walang masamang mangyari. Habang sumusunod ako sa kanya, ay pinipilit kong huwag magpanik at manatiling focus. Kahit na ang bawat hakbang ay may kasamang kaba. Dito nyo pwedeng simulan. Dito sa parting to, maganda yung background. May falls pa sa likod pag zinumin nyo. Pag sinumi namin? O sige, ayos to ha. Ang ganda ng framing ha. Mag-ready ka na, babe. Okay na. Rolling na. And 1, 2, 3, go! Hi guys! Welcome back sa channel namin. So today... Wait, live natin, okay? Okay, 1, 2, 3, go! Hi guys! Welcome back sa channel namin. So today's... Teka. Oh. May narinig ka ba? Cut! Focus naman, babe. Huwag ka naman pa-distract. Okay? Ready? 1, 2, 3, okay! Teka, sandali. Sorry. Pero kinakabahan lang ako eh. Parang ang tahimik kasi masyado. Relax ka nga lang. Okay, 1, 2, 3, rolling! Hi guys! Welcome back sa... wait. Sorry. Teka, nawala sa isip ko yung line. Ano nga yun? Ulit, babe. Grabe ka, third take na to ha. Sige, ako na muna. Makinig ka lang ha. Observe mo kung paano ko ginagawa. Okay? Okay. Oo na. Ikaw na ang magaling. Hindi naman. Gusto ko lang maging maayos ang content natin. Okay? Rolling again? Okay. What's up? Mga ka-trip seekers! Nandito tayo ngayon sa Sitio Ligmayo, somewhere in bundok na super ganda ang vibes. Promise! Kasama ko syempre si Jai ang nag-ooperate ng ating camera ngayon. Say hi, babe! Hi! Shoutout mo si Malin Fisico! Hi, Ate Malin! Thank Si you for Lorian! watching. Shoutout mo sa Jonathan! Shout out, Ate Lori and Jonathan. Ganon talaga ang camera. Shy ko no, pero mamaya siya naman ang bida. Tara, move tayo din sa kabila. Dito raw. Dito sa banda na to guys, may mga bato pero may kwento daw, sabi ni Utoy. Tingnan natin yung kwento. Babe, tapusin na natin agad to. Oo na, konti na lang. Ganda ng shot dito oh. Dito tayo. May mas maganda pang spot sa kabila. Promise. Dun sa may likod ng malaking puno. Tara, nagmamadali si Utoy. Bilisan natin. Gusto ko yung mga rose shot ha. Yung tipong antas ang tao ha. Okay, babe, let's go. Sundan natin si Utoy. Ano? Parang medyo malayo na ata tayo sa kubo ah. Konti na lang to. Mga 5 minuto lang yung lakad. Sulit yung view. Promise. Parang painting. Babe, baka mawala tayo dito. Wala na ngang signal, tapos puro pa puno yung daan.
Uulit-ulitin ko at uulit-ulitin ko sa'yo ang relax ka lang. Sana naman pumasok na yun sa isip mo, relax ka lang. Kasama natin si Utoy, oh. Taga rito yan. Alam niya tong lugar, kaya huwag kang kabahan. Uy! Bilisan nyo! Sayang yung araw, oh. Maganda yung liwanag ngayon! Parang naging cartoon character siya. Sabay yung sinasabi mong spot. Para matahimik na ang diwa ni Jai. Kanina pa kasi ako kinukurot dito eh. Konti na lang! Diyan sa may dulo. May bukas na clearing. Ang ganda ng kuha doon. Lalo na kapag tinamaan ng araw. Babe, Bakit ba? yung suot ni Utoy, parang yan yung suot ng lalaki na nakita natin kanina, di ba? Yung sa may kakahuyan. Ha? Baka naman nagkakamali ka lang. Marami sigurong ganyang kulay ng t-shirt dito, no? Hindi, babe. Pati yung likod. May mga mantsa. May dugo sa laylayan. Dugo? Asaan? Ano ka ba naman, babe? Ayun oh. Kita mo yung likod niya? Oh, shit! Aga, tara na! Jay, teka! Dali! Jay, sandali! Saan ka pupunta? Jay! Hindi ko na kinaya ang takot nang makita ko ang mga dugo sa damit ni Utoy. Wala pa man akong konkretong proof, ay alam ko sa puso ko na siya yung lalaki sa kakahuyan. Habang tumatakbo ako pabalik sa kubo, ay biglang... Jay! Jay, nasan ka? Anong nangyari? Bakit ka nakadapa dyan? Anong nangyari sa'yo? May sugat ka ba? Hindi ako nasugatan, pero, Aga, tingnan mo. Diyos ko, tingnan mo yan. Ano to? Baboy ramo? Pero grabe. Wasak yung katawan niya at parang nilapa. Sabi ko na nga ba Aga? Sinasabi ko na sa'yo. May mali sa lugar na to. Ayoko na dito. Umuwi na tayo, please. Aga, ayoko na talaga dito. Okay, sige. Kalma ka lang, ha? Kalma ka lang muna. Baka may mabangis na hayop dito. Hayop? Anong mabangis na hayop? Aga, tingnan mo nga yung katawan niya. Walang hayop na kayang gumawa ng ganitong klase ng pagkakalapa. Parang tao ang gumawa niyan. Huwag ka na kasing magsalita ng ganyan, Jai. Baka may makarinig. Tara na. Bumalik na tayo sa kubo. Mabilis kaming bumalik sa kubo ni Anyang, na halos hindi ako makahinga sa takot at pagkabigla. Pagpasok namin ni Aga, ay gulat na gulat si Anyang sa itsura ko. Puno ng dugo ang damit ko at bahagyang may gasgas sa balat. Lumapit siya agad at tsinek ang katawan ko. Hawak ang braso ko at tinitingnan ang bawat galos. Ano nangyari sa'yo, Jai? Bakit puno ng dugo yung damit mo? Nadapa kasi ako. May bangkay ng baboy ramo sa daan. Hindi ko sinasadyang matapakan. Oo, sobra ang dugo. Kaya mukhang nakatatakot. Pero okay lang siya. May kunding galos lang. Sandali. Wala ka bang kagat? Kahit maliit lang? Wala naman. Anong kagat? Ano bang sinasabi mo? Oo nga. Bakit mo naisip na nakagat siya? Wala naman. Baka kasi may malaki siyang sugat mula sa pagkakadapa niya. Oo, tama. Medyo nagkamali lang ako ng pagkakasabi. Halika, maligo ka na muna. Linisin mo yung dugo at yung galos mo. May tabo doon sa sabon. Oo, tama. Maglinis ka muna, babe. At relax ka lang. Ako nang bahala sa mga gamit mo. Anyang, sabi mo safe dito. Sabihin mo nga, ano ba talagang meron sa sityo nyo? Ha?
Safe naman talaga dito. Safe? Safe ba yung puro dugo ang nakikita ko sa damit ni Utoy? At yung kakaibang lalaki na nakita namin sa kakahuyan? Pareho ang suot nila. At sigurado ako na yung bangkay ng baboy ramo na yun, si Utoy ang may gawa. Kinain niya ng hilaw. Ano ba yun? Anong klaseng tao ang meron dito? Babe, tama na yan. Hayaan mo nga ako, Aga. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi ko na kayang i-brush off to. Lahat ng napapansin ko, parang may tinatago sila. Jai, hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Hindi mo alam? Yung dugo sa damit ni Utoy, bangkay ng baboy ramo, at yung kakaibang lalaki na nakita namin sa kakahuyan. Sabihin mo, Anyang, ano ba talagang nangyayari dito? Jai, please. Tumigil ka na. Pinalalala mo lang ang sitwasyon. Wala ka sa lugar. Wala akong pakialam, Aga. Ngayon, naiisip mo na wala tayo sa lugar? Damn! Nung una pa lang sinabi ko na sa'yo. Huwag na tayong tumuloy. Tapos ngayon ano? Anong napala natin? Totoo naman ang sinasabi ko eh. May kakaiba sa impyernong lugar na to. At alam niya ni Anyang. Imposibleng hindi. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Pero sige na nga. Tama na tong pagtatago. Dahil alam nyo na rin naman. At ayaw mo rin namang magpaawat. Oo, may kakaiba nga dito. Dahil lahat ng taga-baryo namin ay aswang. Anong sabi mo? Aswang? Ibig mong sabihin, pati ikaw ay... Teka, joke ba yun? Eh, di kasi nakatatawa eh. Hindi ako nagbibiro, Aga. Simula pa noon, may sumpa ng sityo namin. Hindi kami pwedeng umalis dito. Kapag sinubukan namin, nilalapa kami ng sarili naming dugo ng mga kamag-anak namin. Sabi ko na nga ba sa'yo, Aga eh. Teka, sandali. So, pinaniwala mo kami? Ha? Pinaniniwala mo kami na aswang? Pinatuloy mo kami rito sa kubo para maging pagkain nyo? Wala akong choice. Kapag may dumating na tagalabas, kailangan namin silang patuloyin. Kung sinabi ko sa inyo noong una pa lang, kung anong meron sa baryong ito, ako ang una nilang kakainin. Tama lahat ang mga kutob ko. Si Utoy, isa siya sa amin. Pero may dugong daang taong katulad ko. Kami lang ang pwedeng lumabas, kahit katirikan ng araw. Ang iba, kapag hindi pa bilog ang buwan, natutulog lang sila na parang walang malay. Huwag kang lalapit. Kundi tatara ko sa dibdib mo itong balisong na hawak ko. Aba! Kalma lang mga bisita. Parang may gera. Si Utoy, Shep! May kasama siya! Alam nyo na pala. Alam nyo na kung bakit tinatawag na iniiwasang baryo itong lugar namin. Galing nyo ah. Mabilis kayong magdugtong ng kwento. Kaya pala kanina, kumaripas na ng takbo yung jowa mo, Aga. Ang lakas ng pakiramdam niya. Utoy, baka pwedeng ibalato mo na sila sa akin. Tumahimik ka, Anyang. Kabilugan na ng buwan mamayang gabi. Kaya tamang-tama ang pagdating nila. Kapag suwinwerte ka nga naman, oh. Tao na mismo lumalapit sa lungga natin. please. Baka po pwedeng pakawalan niyo na lang kami. Hindi naman namin sasabihin kahit kaninong nalalaman namin. Promise yun. Walang makakaalam. Yan din ang sinabi ng iba. Pero alam mo kung ano nangyari sa kanila? Nga! Kasi wala pang nakaalis dito ng buhay. Wala! Kahit isa! Ang dami mong sinasabi! Sandali lang. Bakit ka nga ba nagagalit, ha? Chill ka lang. Dahil may isang paraan para mabuhay kayo.
Anong paraan? Sumali kayo sa amin. Iwan niyo ang buhay niyo bilang tao at tanggapin ang dugo ng mga ninuno namin. Yun lang ang paraan para huminga pa kayo pagsikat ng buwan. Mukha nyo! Hindi kami magiging katulad nyo! Aba, matapang ka pala talaga, ha? Gusto mo, ha? Gusto mo yatang maramdaman kung gaano kabilis lumaslas ang balat ng kuko ko? Sige! Subukan mo! Hoy! Kayong dalawa! Kayo nang bahala sa kanya! Aga! Tama na! Tama na! Please! Tama na! Huwag niyo siya sasaktan, Aga! Bitiwan nyo ako! Hawakan niyo lang! Bitiwan nyo ako! Ayop kayo! Utoy! Ayop na kayo! Aswang pa kayo! Ayop na aswang na to! Ano ba? Hayop nga kami, Aga. At ngayon, baka gusto mong malaman kung paano kami kumain ng tao. Ikaw, Jai, gusto mo bang sampulan ko tong jowa mo, ha? Para makita mo kung gaano kasarap ang laman ng tao kapag mainit-init pa ang dugo. Wag! Ano ba? Huwag mo gagalawin si Aga! Huwag pakiusap, Utoy! Kung ayaw mo masaktan siya, magdesisyon ka na. Sasama ba kayo sa amin? Oo na! Oo na, Utoy! Sige na! Gagawin ko na lahat! Jay, ano ba? Huwag mo lang saktan si Aga, please! Yan! Ganyan! Alam kong matalino ka, Jai. Nalaman mo nga agad yung sikreto namin, di ba? Jay, anong ginagawa mo? Wala na tayong choice, Aga! Wala na tayong choice! Magaling. Mamayang kabilugan ng buwan ay magiging ganap na kayong aswang. Magiging kasapi na kayo sa lahi namin. At wala nang atrasan. Naipit na talaga ako at wala na akong magawa. Kung pwede lang, ay isipin ko lang na nananaginip lang ako at isa yung bangungot na lilipas din pagmulat ko. Pero hindi. Totoo ang mga nangyayari. Hindi na prank, hindi na vlog, at hindi na content para sa kamera. Dinala kami ni Utoy at ng kasama niya sa isang malawak at kakaibang lugar. At doon ay tinali kami ni Aga nang magkasama sa puno. Ramdam ko ang takot na tuluyan ang bumalot sa akin. Babe, sorry. Kung nakinig lang sana ako sa'yo noon. Baka nasa Manila na tayo ngayon. Nag-e-edit ng vlog. Hindi yung ganito. Wala na rin naman tayong magagawa. Nandito na tayo eh. Siguro nga, kapalaran na rin natin to. Hindi ko nga alam kung dapat pa akong matakot o matawa na lang sa nangyayari. Uy, gumagana pa yung GoPro. May ilaw pa. Loko ka talaga. Tinali na nga tayo dito, naisip mo pa rin yung vlog natin. Ano, sayang din tong footage na to. At least kapag nakain tayo ng aswang, may reference yung makakakita ng video natin. Baka sakaling mag-trending pa tayo. Posthumously, di ba? Ibang klase ka talaga, no? Paano, babe? Kung iiyak din lang naman tayo, pakalalo tayong kainin ng mas maaga. At least kung magtatawanan tayo, baka malito sila at isipin na nababaliw tayo, di ba? Oo nga, no? Malay mo, matawarin sila at bigyan pa tayo ng award. Yung best vlog under duress. Oo. Tapos yung title ng video natin, Nakain ng aswang, gone wrong. Ay, babe. Salamat ah. Kahit ganito tayo ngayon, napatawa mo pa rin ako. Tumatawa ka na nun, ha? Pero lagi naman eh. Basta, habang magkasama tayo, hindi pa tapos tong story natin.
Hindi ko na namalayan na nakatulog ako, dala ng pagod, takot, at labis na kaba. Ramdam ko pa rin ang pangangatog ng aking katawan at ang pagkakatali ng mga kamay namin ni Aga. Sa isip ko ay sana panaginip lang ang lahat o kaya'y magising na lang ako na nasa Maynila na ulit ako. Ligtas, masaya at nag-e-edit ng vlog gaya ng sabi ni Aga. Gusto ko na lang sumuko. Isuko sa tulog ang lahat ng pangamba. Ngunit ilang minuto pa lang ang lumipas ay tila may umaalingasaw na kakaibang amoy sa paligid. Amoy ng nilulutong pagkain. Buti naman, gising na kayo. Mainit pa yan. Niluto ko habang natutulog kayo. Kain na. Para may lakas kayo mamaya. Parang ang sarap. Pero teka lang, Jai. Kakainin ba natin talaga yan? Hindi ko rin alam. Naalala mo ba yung sabi ng matanda? Huwag daw tayong kakain ng inaalok dito. Alam ko kung bakit ayaw niyong kumain sa mga inaalok ko. Huwag kayong mag-alala. Wala yan kayong mausumpa kung yan ang iniisip niyo. Hindi totoo na sa pagkain ay papasa ang lahi namin. Sa ritual yan pinapasa. Sa kabilugan ng buwan. Kaya kumain na kayo. Madilim na oh. Malapit na ang oras. Babe, wala tayong kain buong araw. Kahit biskwit nga, wala. Di ko na kayang gutom. Ako nga din eh. Bahala na. Sige na nga, kumain na tayo. Sige. Paabot na lang ng plato. Teka lang. Paano kami kakain kung nakatali yung mga kamay namin? Oo nga pala. Unless gusto mong subuan kami, Anyang. Pero pwede mo namang alisin ang tali. Promise, hindi kami tatakas. Pagkatanggal ng tali sa kamay ni Aga, ay muntik na akong matulala nang tinutukan niya ng balisong si Anyang. Niloloko lang pala niya si Anyang para makakuha ng pagkakataon na makawala ang tali at makatakas kami. Halos bumagal ang mundo sa paligid ko habang nakatingin ako kay Aga. Ramdam ko ang bigat ng sitwasyon, pero alam kong ginawa ni Aga yun para makaligtas kami. Tumabi ka, Jay. Anyang, huwag kang lalapit. Ano to? Ang sabi niyo hindi kayo tatakas. Ikaw lang ba ang marunong manglinlang? Niloko mo nga kami, di ba? Pwes, binabalik ko lang. Aga, ano ba tong ginagawa mo? Anong klaseng tanong yan? Siyempre, nililigtas ko ang sarili natin. Oo, pero nagtiwala siya sa'yo na hindi tayo tatakas. Kaya inalis niya yung tali sa kamay natin. Naririnig mo ba ang sarili mo, Jai? Pagkakataon na natin to para makatakas. O ikaw, Anyang, sabihin mo kung saan ang pinakamadaling daan palabas. Nararamdaman ko na si Utoy. Pabalik na siya para i-check kayo. Hindi niya kayo pwedeng madatnan na nakawala ang tali ninyo. Tayo na, Jai. Umalis na tayo. Kung pipilitin niyo makatakas ngayon, mahabol niya pa rin kayo. Oh, kumusta dito, Anyang? Aba, may hain pang pagkain dito ha. Anong kalokohan to? Bakit mo sila ipinagluto? Utoy, gutom kasi sila. Wala pa silang kain maghapon kaya... Kaya ano? Nagpapauto ka na naman. Anyang palagi kang ganyan. Masyado kang mabait sa mga dayo. Hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari kapag nautukan nila. Hoy! Ano bang problema mo? Wala kang karapatang saktan si Anyang! Anong sabi mo? Ikaw na ba ngayon ang magtuturo sa akin kung anong tama, ha? Alam mo ba kung sino ka? Dayo ka lang dito. Bihag ng lahi namin. Jay, ano ba? Bakit ka ba nakikisali sa kanila? Gusto kong tulungan si Anyang.
Dahil hindi naman siya naging masama sa atin. Kahit panilin lang niya tayo tungkol sa tunay nilang pagkatao. Tulungan? Akala mo naman totoong kabaitan nyo. Peh! Ganyan ang pagdududa mo! Dahil hindi ka kailanman naging mabuti! Ang tapang mo ha? Ano ba? Napipiko na ako sa'yo! Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Gusto mo bang unahin na kitang kainin kahit hindi pa kabilugan ng buwan? Ha? Ang dami-dami mong sinasabi. Putak ka ng putak! Ano ba? Tama na! Akala ko ba nagkasundo na tayo? Pumayag na kami, di ba? Magiging aswang kami para matapos ang lahat. Nagkasundo? Nagbago na ang isip ko. Naiinis ako sa ugali ng babae niyan. Ang tapang! Kuda ng kuda! Wala kang isang salita! Kahit ano pang sabihin mo, nakahanda na ang sikmura ko para kainin ka! Galit na galit si Utoy at naramdaman ko na lang ang mainit niyang hininga sa liig ko. Kakagatin niya na ako. Napapikit na lang ako. Dasal ko lang na sana'y mabilis akong mamatay. Pero bago niya magawa, ay biglang sumigaw si Anyang. Sa harap namin ay nakita kong unti-unti siyang nagbago. Lumaki ang mga mata niyang kulay itim, umusli ang matutulis na pangil, at humaba ang mga kuko niyang parang bakal. Ang dating maamong mukha niya ay napalitan ng malademonyong anyo. Ang buhok niya ay pumailan lang sa hangin, at sa bawat galaw niya ay may tunog ng punit na laman at kaluskos ng pakpak na tila galing sa impyerno. Huwag mo siyang gagalawin! Utoy! Anyang! Anong ginagawa mo? Bakit mo ipinakita yung anyo mo sa harap ng mga dayo? Hindi ko na matiis. Hindi mo sila pwedeng saktan, Utoy. Hindi sila tulad natin! Kataksilan to, Anyang! Alam mo bang bawal tayong magpakita sa mga tao? Kung yan ang kailangan para iligtas sila, handa akong pagbayaran! At sa tingin mo, mananalo ka sa akin? Wala kang magagawa sa lakas ko, Anyang. Sa ginawa mo, pareho ko silang kakainin. Huwag mo silang gagalawin! Ikaw pa ang magtatanggol sa kanila. Niloloko mo lang ang sarili mo. Hindi mo kayang labanan ang sarili mong lahi. Hindi ko kailangan maging kasingayok mo. Hindi mo sila pwedeng saktan. Teka lang. Ano yun? Parang may umiilaw sa kamay ni Anyang. Kailangan natin makaalis dito habang abala sila sa paglalaban. Ano? May hawak ka, mutya? Saan mo nakuha yan? Wala kang pakialam. Etong tatapos sa'yo! Pinapatawa mo talaga ako, Anyang. Sa tingin mo ba, maililigtas ka niyan? Wala ka ng lugar sa pagitan ng tao at ng mga tulad natin. Mas pipiliin ko ang walang maging lugar kesa maging halimaw gaya mo. Hindi ko na alam kung anong uunahin kong tingnan. Ang lakas ni Anyang o yung bilis ni Utoy. Kailangan pa talaga maglaan ka pa ng oras para piliin kung sinong titingnan mo. Tingnan mo na lang ang dalawa. Pero, teka sandali. Parang natatalo si Utoy. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Oh my God! Ano yun? Parang sumabog yung butya. Sumabog ang liwanag ng mutya sa gitna ng labanan at tumilapon si Utoy. Nawalan ng malay. Napaatras kami ni Aga habang dahan-dahang lumalapit si Anyang sa amin. Sa liwanag ng apoy ay nakita ko ang tunay niyang anyo. Maputla ang balat, mahaba ang kuko at nanlilisik ang mga mata. Nanginginig ako sa takot. Pero sa kabila ng nakatatakot niyang itsura, ay nakita ko rin ang kakaibang lungkot at kabutihan sa mga mata niya. Parang may taong nananatili pa rin
sa loob ng halimaw na yun. Bilisan nyo! Kailangan nyong umalis habang wala pang malay si Utoy. Anyang, bakit? Hindi ka ba sasama sa amin? Hindi pwede. May oras lang ako bago siya magising. Kailangan kong siguraduhin na hindi siya makakasunod. Pero, paano ka, Anyang? Hindi ka namin pwedeng iwan dito. Kaya ko. Matagal ko nang alam na darating ang araw na ito. Kakalagang kong muli ang mga tali nyo. Huwag nyo na akong alalahanin. Basta sundan nyo ang daang yon sa likod ng kubo ko. Yun ang pinakamabilis na daan palabas ng sityo. Pero, pabalik yan sa kakahuyan. Oo, pero may daan doon papunta sa Sapa. Kapag nakita niyo yun, yung lumang tulay na yari sa kawayan, doon kayo dumaan. Pagkalagpas niyo roon, ligtas na kayo. Anyang, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kami makakabayad sa ginawa mo. Hindi ko rin alam kung bakit ko to ginawa, Jai. Siguro kasi matagal ko nang gustong magbago. Matagal ko nang gustong maging tao ulit. Kahit sandali lang. Anyang, hindi mo kailangan magpakabayani. Pwede naman tayo magtulungan. Hindi. Sa sandaling magising si Utoy, hindi na siya makakakilala. Kakainin niya kahit sino. Pati ako. Kaya makinig kayo. Eto ang mutya. Kunin mo, Jai. Gamitin mo. Anong mutya? Mutya ng huling liwanag. Nag-iisa lang to. Kapag nagising siya at nahabol kayo, itusok niyo yan sa dibdib niya. Hindi pwede sa ibang parte. Sa dibdib lang talaga. Yung liwanag na lalabas dito, yun ang tatapos sa kanya. Paano kung hindi gumana? Basta't maniwala ka lang sa mutya. Malakas ang magiging laban niyo, Jai. Anyang, ayoko sanang iwan ka rito. Ang bait mo. Kahit alam mo. Aswang ako. Oo. Pero hindi lahat ng aswang ay gusto ng dugo. May iilan sa amin na gustong bumawi. At siguro ito na yung pagkakataon ko. Tara na, Jai. Kailangan na natin kumilos. Anyang, salamat. Sana makita pa kitang muli. Huwag niyo akong hintayin. Basta't kapag narinig niyo ang huni ng uwak, tumakbo kayo na mabilis. Hudyat na yun. Nagising na siya. Hindi ba pwedeng tumakbo na kami ng mabilis kahit hindi pa namin naririnig yung uwak? Pwede din. At ingatan niyo ang mutya at ang sarili ninyo. Huling liwanag na yan. At yan na rin ang huling alaala ko bilang tao. Anyang, Tumakbo na kayo! Pero hindi pa namin naririnig ang uwak! Aga, bilisan na natin. Baka magising na si Utoy. Sige! Hawakan mo ang mutya, Jai! Sige, Huwag mong bibitiwan! oo. Kahit anong mangyari! Oo! Anyang, paalam! Wala kaming nagawa kundi sundin ang sinabi ni Anyang. Tumakbo kami ni Aga sa direksyong itinuro niya at umaasang makalalabas kami agad sa Sitio Ligmayo. Pero habang tumatagal, ay parang lalong humahaba ang daan. Tahimik ang paligid, maliban sa ingay ng mga yabag namin at sa kaluskos ng mga dahon sa paligid. Hanggang sa mapansin namin na may mga anino na lumalabas, isa-isa mula sa bawat bahay na nadadaanan naming mga matang kumikislap sa dilim at mga katawan na unti-unting nagbabago ng anyo. Doon ko lang na-realize na gising na ang buong sityo at lahat sila ay mga aswang. Aga! Bilisan mo! Dito tayo! Sabi ni Anyang, kanan lang pagkatapos ng punong yan! Oo! Ang bilis mo naman, babe! Parang may multo sa likod mo! Hindi multo! Pero aswang! Narinig mo ba yung sinabi ni Anyang? Nasa ilalim pa ng mutya si Utoy. Pero pag nagising yun, patay na tayo!
Tingnan mo yun, oh! May tao sa labas ng bahay! Huwag ka nang mag-wait-wait dyan, Aga! Bilis na! Hindi mo ba napapansin? Lahat sila nakatingin sa atin! Oo nga! Bakit parang sabay-sabay silang lumalabas? Babe! Hawakan mo, Mutya! Sabi ni Anyang, kapag natalo si Utoy, gamitin mo yan! Oo, pero Aga, tingnan mo yung mga mukha nila. Ang lilim. Parang wala nang puti yung mata. Aga! Takbo! Bakit? Yung isa! Nagbago ng anyo! Ang haba ng kuko! Aga! Oh, Shep! Ano ba naman tong napasok natin? Dito sa kaliwa, babe! Hindi dyan! Sabi ni Anyang kanan! Dito tayo sa kanan! Sigurado ka ba? Bahala ka! Basta dito ako! Sige, maghiwalay tayo! Pero sandali! Huwag mo kong iwan! Aga, dito! May ilog dito! Nakita ko na! Pero may nakaharang! Anong nakaharang? Isa ding aswang. Lumabas galing sa ilalim ng kubo. Umatras ka, Jay! Atras! Aga! Hindi ko na alam ang gagawin ko! Hindi ko na alam! Huwag kang tatayo lang dyan! Itapon mo na, Mutya! Itapon mo na sa kanya! Hindi! Sabi ni Anyang, gamitin ko lang ito kay Utoy kapag... Ano pang hinihintay mo? Pareho silang aswang! Ayoko! Hindi ko kaya, Aga! Jay! Ngayon o never! Sige! Eto na! Ginamit ko ang mutya. Sa sobrang takot ko, ay basta ko na lang itong inihagis sa isa sa mga aswang na papalapit sa amin. Laking gulat ko nang bigla itong lumiwanag at parang sumabog sa hangin. Nagliyab ang balat ng aswang at bumagsak ito sa lupa. Doon ko lang napagtanto na may kapangyarihan nga ang mutya. Nagningning ang kamay ko habang pinagmamasdan ko ang nangyari. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong yun lang ang dahilan kung bakit kami nakaligtas ni Aga sa mga sandaling yun. Anong nangyari? Hindi ko alam. Basta, parang nasunog yung balat niya. Ang dami pa lang nila, babe. Sa likod natin, ang dami pa! Hindi na tayo makakalabas dito, Aga. Makalalabas tayo. Hawakan mo lang ang kamay ko. Walang iwanan. Hindi tayo pwedeng mamatay dito. Naiintindihan mo? Oo, pero Aga, paano kung totoo yung sinabi ni Anyang na may ritual sa kabilugan ng buwan? Wala nang bukas para alamin pa yan. Hanggat hindi sumisikat yung araw, tatakbo tayo. Pero Aga, natatakot ako. Ako rin, Jay. Natatakot ako. Pero hindi ako titigil hanggat hindi kita na ilalabas dito. Jay! May umahatag sa akin! Tulungan mo ako! Aga! Aga, nasan ka? Hindi kita makita! Malayo na ako, Jay! Nandito ako! Aga! Ang kapal ng fog! Hindi na kita makita! Parang may usok sa buong paligid! Dahil nga may fog! Jay! Tulungan mo ako! Parang hinihilang pa ako! Aga! Aga! Kapit lang! Huwag kang magpapadala! Hintayin mo ako! Susundan ko ang boses mo! Hinihilan nila ako! Wala akong makita! Pero naririnig ko yung mga ungol nila para mga hayop na nangangalit! Aga! Huwag kang titigil sa pagsasalita mo! Huwag kang titigil sumigaw! Susundan ko boses mo! Hanapin Sige! kita! Kahit nakakapagod magsalita! Aga! Tigil! Sumigaw ka lang! Hanapin kita! Bakit Please! kasi hindi ka na pumunta dito para tulungan ako? Huwag kang bibitaw! Papunta na ako dyan! Sinubukan ko ulit gamitin ang mutya.
Pero sa pagkakataong yun ay tinaas ko na siya gamit ang isang kamay. Bahala na kung anong mangyari. Pero biglang sumabog yung liwanag. Sobrang lakas. Parang araw sa gitna ng gabi. Napaatras ako sa tindi ng sinag at doon ko nakita na isa-isa yung mga aswang sa paligid namin ay nagsisigawan habang natutunaw ang balat nila. Amoy sunog, magkahalong dugo at usok. Hindi ko alam kung anong lakas yun. Pero sa sandaling yun, alam kong yun na ang huling liwanag na kaya kaming ipagtanggol. Wala na sila. Patay na ang mga aswang. Si Aga. Nasaan na kaya si Aga? Aga! Aga, nasan ka? Aga! 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 Aga, Diyos ko! Anong nangyari sa'yo, Aga? Nakagat ka ba nila? Aga! Uy! Anong nangyari sa'yo? Aga! Ay, ano nangyayari? Tapos na ba yung mga hayop na yun? Oo. Wala na. Sinunog sila ng mutya. Parang biglang sumabog yung liwanag. Tapos nawala na silang lahat. Akala ko, katapusan na natin. Aray ko. Lokong to. Puntik na nga eh. Akala ko rin wala ka na. Pero ayan ka oh. Buhay pa rin tayo. Kasi magaling ka. Sobrang tapang mo. Idol. Hindi ko in-expect na kaya mong ipagtanggol ang sarili mo. At niligtas mo ba ako? Anong matapang? Takot na takot kaya ako. Pero naisip ko, hindi pwedeng matapos to nang hindi kita kasama. Pang megastar ang drama mo. Pero salamat. Salamat, babe. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Boyfriend kita. At hindi kita kayang iwan. Alam mo, kahit ganito ang sitwasyon natin, nakakatuwa ka pa rin. Talaga lang ha. Oo. Nakakapangbola ka pa rin. Kahit munti ka ng kainin ng aswang. Kasi mamatay ka man, mamatay man ako. Gusto ko, ikaw pa rin yung huli kong makita. Ang cheesy mo ah. Nakakainis ka. Tara na nga. Bago pa bumalik yung mga aswang. Malakas na ba ako? Kasi kanina in-weak ako. Pero kung malakas na ako, Aalalayan Okay. naman kita. lead the way! Hero! Hero? Ikaw talaga. Ngayon, horror movie na. At least, buhay tayo sa ending. Hindi pa tayo sure. Kaya bilisan na natin. Baka mahabol pa tayo ni Utoy. Kailangan nating mabuhay, Jai. Gusto ko na umuwi. Kaya nga kailangan na nating bilisan. Hindi natin alam kung gising na siya o hindi pa. Parang may busog na monster. Narinig mo yun? Parang kising na si Utoy. Oo, narinig ko. Huwag kang lilingon. Halika na, diretso lang tayo. Pero parang palapit siya ng palapit. Parang ang lapit-lapit nga lang niya eh. Yung tunog. Ang lapit lang talaga ng halimaw na humahabol sa atin. Yun na nga eh. Parang nasa malapit lang siya. Gising na si Utoy. Kaya bilisan mo na Aga. Dali! Sinugod ni Utoy si Aga nang walang pagdadalawang isip. Sa una ay nagawa pa ni Aga na umiwas at makailag sa bawat hampas at sunggab ng halimaw. Nakalaban pa siya kahit halos mabali ang braso niya sa lakas ng bawat atake ni Utoy. Ramdam ko ang tapang niya, pero kitang-kita ko rin kung gaano kalakas ang kalaban namin. Hanggang sa isang iglap,
ay nasunggaban siya ni Utoy. Mahigpit na parang bakal ang pagkakahawak sa leeg ni Aga. Napasigaw ako, pero wala akong magawa. Pilit siyang pumipiglas. Sinikmuraan si Utoy, pero parang walang epekto. Nakita kong dahan-dahan nawawala ang lakas ni Aga. At sa mga mata niya ay alam kong gusto niya pang lumaban, pero hindi na niya kinakaya. Hindi mo ko makakain! Hindi mo na kaya? Halimaw ka rin sa tapang, pero tao ka pa rin. Wala ka nang magagawa kahit magkukuda ka dyan. Dahil kakainin na kita. Wala ka nang kawala. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Ang mutya! Tama ang mutya! Aga! Salahin mo ta! Agda! Ayan! Isaksak mo sa dibdib niya! Ngayon na! Isa kang ngangal. Wala nang silbi yan. Para tumayan niyang itatalo ko ang mutya sa dibdib mo, Utoy! Aga! Halika na! Lumayo ka na sa kanya! Oo! Dito na ako. Salamat. Salamat, Jai. Hindi niyo ako matatalo! Hindi! Ang huling liwanag! Ang mutya ay parang sumabog! Isang malakas na pagsabog sa harapan namin. Sumabog ang lupa, nagliparan ang abo, at tumilapon ang mga tuyong dahon habang ang hangin ay parang humihigop sa lahat ng paligid. Natabunan kami ng liwanag. Sobrang liwanag na parang kay hirap idilat ang mga mata. Sa gitna noon ay kitang-kita ko kung paano dahan-dahang nalusaw ang katawan ni Utoy. Parang sinunog ng liwanag ang bawat hibla ng kanyang balat hanggang sa wala nang natira kundi abo. Ang sigaw niya ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang nawala. Tahimik na tahimik, pagkatapos ay wala ng halimaw at wala ng dilim. Si Aga ay nakahawak pa rin sa kamay ko. Pareho kaming nagniningning at hindi makapaniwala sa nangyari. Sa wakas ay tapos na ang bangungot. Si Utoy, ang halimaw ng Sitio Ligmayo. Uy, hindi ka pa rin natutulog? Akala ko knockout ka na. Hindi pa eh. Tinitingnan ko lang tong GoPro natin. Baka sakaling may makuha tayong clip ng mga nangyari sa Sitio Ligmayo. Ang tanong meron ba? Yun na nga. Pero, ayun no. Puro crash yung file. Negats. Ha? As in, wala kahit isa? Wala. As in zero. Lahat corrupted. Siguro dahil sa pagkakahulog nito nung natabunan natin. Dahil sa pagtakbo natin. Baka nadali nung pagsabog. Sayang naman. Pero okay lang yan. At least buhay tayo, hindi ba? Ay, wag na tayong gumawa ng ganong klaseng content ulit Sobra yung thrill. Oo nga. Actually, speaking of content, may gusto sana akong sabihin sa'yo Oh, ano naman yun? Jai, gusto ko sanang itigil to. Yung vlogging tsaka yung relationship natin. Ano? Aga, hindi nakakatawa. Jai, I'm sorry. Hindi ko akalain. Akala ko okay na lahat.
Pero ayokong lokohin ka. Nakabuntis kasi ako eh. Ano? You're joking. Hindi, ito, tingnan mo. Naalala mo si Mia? Yung naging guest natin sa collab. May nangyari sa amin nun. Nag-send siya ng picture ng PT positive. Aga, seryoso ka ba? Kaya mo pa talagang sabihin yan ngayon? Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin? Alam kong mali, pero ayoko rin lukuhin ka. Gusto ko maging maayos ang pag-iwalay natin. Ano ba? Aga! Mas masakit pa to kesa sa naranasan natin dun sa Sitio Ligmayo. Akala ko ba, after ng lahat, mas magiging matatag pa tayo. Tapos ganito pala yung naghihintay sa akin dito sa Manila? I'm sorry, Jai. Hindi mo sinasadya. Stop! Stop! Ayoko nang marinig! Jai! Ano pa ba, Aga? Ayoko na! Ayoko nang marinig ang mga sasabihin mo! Ayoko na! Ayoko na! Last word na lang. Ayoko na! It's a prank! Anong sabi mo? Sira ulo ka talaga! Sira ka talaga! Sira! Kakainis ka! Nakakainis talaga si Aga. Minsan, gusto ko na lang siyang batuhin ng unan sa inis. Pero kahit ganon, love na love ko pa rin siya. Hindi man namin nakuha yung mga video sa Sitio Ligmayo, pero naging karanasan yun na hinding-hindi namin makakalimutan. Parang marka na di mabubura. Nakatatakot, pero totoo. At ang nakakatawa ay bumawi pa yung prank breakup namin. Pumalo ng 1,000,000 views. Pero sa totoo lang, hindi yung views ang mahalaga. Ang natutunan ko lang, minsan, yung mga karanasang halos ikamatay mo, yun rin ang magtuturo sa'yo kung gaano kahalaga ang buhay. Hindi lahat kailangang i-vlog para maging totoo. May mga bagay na mas dapat itago sa kamera. At sa dulo, ay pagmamahal pa rin ang pinakamalakas na sandata laban sa takot.